Bida na patuloy lumalakas dahil sa makina Kabanata 3-6 nagpapatuloy na huli na ng mga armadong sundalo ang kapatid ng ating bida, nagtataka na lang sila dahil hindi sila nahirapan sa paghuli sa maalamat na uri ng aswang bukod pa. Dito isang siyang magandang dalaga sinabihan sila ng kanilang lieutenant na maging alerto dahil hindi maganda kutob niya agad naman itong sinunod ng atabs niya habang naglalakad sila sinigawan sila ng ating bida tinawag niya si Sintong at sabay. Mumurahin sana niya sila. Nang may biglang humatak sa kanya nangangambang napaisip na lang ang ating bida kung isang aswang humatak sa kanya inutusan naman ni lieutenant ang dalawa sa atabs niya tingnan ang lugar kung saan siya nakarinig ng ungol agad naman nila itong. Pinuntahan hindi nila namamalayan sa likod nila ay sinaniban ng masamang espiritu si Sintong at inatake niya sa likod ang isa sa mga sundalo. Sabay nahulog ang ulo nito sa sobrang pagkagulat ng ibang sundalo ay pinagbabaril nila si Sintong. Buti na lang nakailag ito at nakataka sa bobong, nabigla sila dahil may tinatago palang sekretong kakayahan si Sintong. Dahil sa ginawa nilang ingay ng baril. Maraming mga aswang ang dumating nilabanan nila ito pero hindi naging sapat ang kakayahan ng mga sundalo, nakagat ang isa sa kanila at doon na sila naubos at sinimulang papakin ng mga aswang. Habang pinapanood ng ating bida naiisip niya na katapusan na rin niya, nagulat na lang ating bida na si Security Zhang lang pala ito at tinawanan siya nito na patanong naman ating bida kung bakit napakaraming aswang sa hospital. Hindi rin daw alam ni Security Zhang. Ang alam lang niya may nagaganap na digmaan laban sa Providence Union at nagpasabog ng virus na bomba at naging aswang karamihan sa mga tao may implant chip bilang resulta nito. Napatanong ating bida papaano na kapatid niya naging aswang na rin ito. Sinagot siya ni Security Zhang iba daw kalagayan kapatid nito at siya din ang pakay ng mga armadong sundalo. Napansin ng ating bida na naamoy sila ng mga aswang kailangan na nilang umalis. Sinabi naman sa kanya ni Security Zhang na nakagat siya ng aswang at magiging aswang na rin siya kagaya ng iba. Hindi naman ito matanggap ng ating bida, napasabi na lang siya na baka maiparaan pa. Hinawakan na lang ni Security Zhang ang ulo ng ating bida, sabay pinuri niya ito pagsusumikap nito para sa kapatid nitong babae. Isa daw tunay maginoo at pogi ang ating bida, kaya naman pipigilan niya mga aswang sa harap habang tumatakas ang bida sa likod. Napaiyak na lang at napapikit sabay humingi ng kapatawaran ating bida, sabay iniwanan niya na sa ere si Security Zhang na pinipigilan ang pinto mabuksan. Ang huling nasa isip ni Security Zhang sa mundong ito kailangan ng high blood na mainitin ang ulo kagaya ng ating bida. Tinawag naman ating bida si System para itanong saan pinakamabilis na daan papunta sa kapatid niya. Binigyan naman ito ng dalawang pagpipilian, hindi na nagpaligoy-ligoy ang ating bida pinili niya si ikalawa, kaysa kay legit na una sabay sumigaw na wag daw siyang mamaliitin ng mga nanonood. Galit na galit sinugod ng ating bida at sinipa sa mukha ang isang aswang, pagkatapos ay pinaghahampas niya sila, gamit ang nagliliag na sandata, nang malubat na kanyang pamalo itinapon niya na lang ito sa isang tabi. Pagkatapos niyang gamitin at makapatay ng 32 na aswang, nang makarating na siya sa kanyang pupuntahan, saktong nakasalubong niya kanyang mahal na kapatid, hindi siya nakikilala nito dahil sa maisanib ng masamang espiritu, at inataki ang ating bida pero sinalubong naman ito ng ating bida na mahigpit na yakap, sabay binulungan niya ito na gumising na, sakalang nagkamalay kapatid nito, at tinawag siyang kuya wag po. Sabay tinawag din si Sintong na lumuluha, bigla na naman sumakit ulo ng kapatid ng ating bida. Sabay itinanong niya kay System kung anong nangyayari sa kapatid niya, sumagot na lang ang System na turukan niya ito ng bakuna. At sinubukan ng abutin ating bida ang bakuna sa likod niya. Nang makuha niya ito, biglang nag-alarm na sasabog buong lugar dahil sa ninakaw na gamit ng ating bida. Inatake na naman siya ng kanyang kapatid na maisanib kaya napilitan na ang ating bida na turukan ito, saka ulit bumalik sa normal ang kapatid niya, tinawag siya ulit na kuya, sabay nawalan ng malay. Pagkatapos ay nakatanggap naman ng biyaya mula kay System ang ating bida, dahil nagtagumpay siya sa pagliligtas sa kapatid niya, sabay nag-warning na kailangan na nilang lisanin ang lugar na yon. Tiningnan muna niya kanyang cellphone. May mga misyon pagpipilian, una iwanan niya kanyang kapatid at tumakas ng mabilis dumaan sa labahan sa unang palapag, 100% pag-asang mabuhay, ikalawa bumaba siya sa basement at gamitan kanyang kakayahan para malabanan pagsabog. Pinili ng ating bida ang plan E, at humingi siya ng mapa patungo sa basement, 9 na minuto na lang bago sumabog ang lugar. Napatanong na lang ating bida sa System kung gagana ba kanyang kapangyarihan para malabanan ang pagsabog o baka iniskam lang siya ito. Habang patungo sila sa basement nakasalubong sila
at nakilala ito ng ating bida. Isa sa mga gustong dumakip sa kapatid niya, sinabihan nito ang ating bida na tumigil. Tinanong naman ng ating bida kung ayos lang siya at nakiusap na wag silang mag-away dahil malapit na sumabog ang buong lugar. Magsama na lang daw silang umalis. Hindi siya pinakinggan ng babae at naghubad ito sa harap ng ating bida. Bigla naman itong nalibugan, kunwari nagsalita. Hindi pa daw siya handa sa mga ganitong bagay. Makinig muna daw sa kanya ang babae, pwede naman daw mamaya yan. Kailangan niya muna silang iligtas na dalawa. Sinimulan na siyang dilaan sa mukha ng Iyabab. Pagtingin niya dito, laking gulat niya dahil isa na palang ganap na aswang ang babae at balak niyang lunukin ang ating bida ng buong buo. Nawala tuloy ang libog ng ating bida. Sabay umurong ang etets nito at dahil sa pagka-bad trip niya sinarado niya, pinto binalaan naman siya ng system na mapanganib ang babaeng aswang. Ayon na nga nasira ng aswang ang pinto, sabay humingi ng sorry ang ating bida. Dahil sa mga nakita niyang bulubundukin na di natataranta na ating bida, tinanong niya ang system anong magagamit niya panlaban dahil inabutan na siya ng babaeng aswang. At umibabaw na ito sa kanya, napapikit na lang ang ating bida. Dahil katapusan niya na at mamamatay siyang birhen, nagulat na lang siya dahil gising na at iniligtas siya ng kanyang kapatid na may sanib. Sinabi ni Sintong, "Wag daw gagalawin kuya nito, napabuntong hininga na lang." Ating bida tinawag si Sintong. Samantala 3 minuto na lang ay sasabog na buong lugar. Nagulat din ito dahil lumakas. Kanyang kapatid na babae sinabihan niya, ito wag nang pansinin ng kupal na babaeng aswang. Kailangan na nilang umalis, sabay binuhat niya ito. Patakas dahil 2 minuto na lang natitira bago ang pagsabog. Napakatuliin ang takbo ng ating bida. Nakita niya na pinto at ilang segundo. Nalang natitira, pumasok siya agad at sabay isinara ang pinto. 4 na segundo na lang, nilabasan na ng kapangyarihan ang ating bida at idinikit niya na ito sa sahig. Sabay umilaw ng maliwanag pa sa Meralco. Gumastos ito ng 500 puntos bago mag-1 segundo at ayon sumabog na nga ng malakas ang buong lugar. Mula sa labas, kitang-kita ang kasalukuyang nasusunog na hospital sa ikalawang palapag ng basement. Mausok na gulat na lang ating bida dahil buhay pa siya at nasa maayos ang buong basement at nakagawa na siya ng matutuluyan na lugar sa panahon ng kahirapan. Binati naman siya ng system dahil nakagawa siya ng level 1 na kampo. Kailangan daw niyang magsumikap. Palakihin ito. Nagreklamo naman ang ating bida dahil masyadong maliit ang lugar. Napansin niya tulog pa ang kapatid niya. Kaya naman inaayos niya ang computer. Gumastos siya ng 50 puntos nang maayos niya na ang computer at na-connect na ito sa internet. Sabay tinanong niya kung anong lagay ng kapatid niya. Sinagot naman ito ng system na tumigil muna. Pansamantala, pagiging aswang ng kapatid niya. Nabanggit naman ng ating bida, hindi na maililigtas mga tao. Naging aswang dahil sa wala pa bakuna. Para dito sinabi ng system, hindi gagana bakuna sa mga ordinaryong aswang. Pero sa mga kakaibang aswang, mapapabagal lang nito pagpapalit anyo ng tao. Para maging malakas na aswang, napaisip tuloy ng malalim ang ating bida. Kaya pala daw malakas yung babaeng aswang dahil kakaibang uri ito kung ang bakuna para lang mapabagal pagpapalit anyo ng kakaibang aswang. Hindi ito papayagan ng ating bida. Maging kwento na lang ang kanyang kapatid, kaya naman naisipan niyang tumawag ng pulis para matulungan sila. Nakita niya na lang report sa social media, umabot ng 5 bilyon. Naging aswang sinabihan silang manatili sa kanyang bahay at magsara ng pinto at bintana. Hintayin ang rescue operation dahil bumagsak na pamahalaan ng syudad. Umabot ng 30 milyon. Dami aswang umatras na mga sundalo. Sa gilid ng syudad, sari-saring post ang mga nabasa niya sa social media. Pumasok na lang isip ng ating bida na ito nagguro ang katapusan ng mundo. Pero kailangan maigawin siya para maligtas ang kapatid niya na di maging aswang. Tinanong niya si system kung may paraan pa maligtas kapatid niya. Sinagot naman ito ng system na kailangan niyang palakihin ang buong basement na parang isang barangay na level 5 para makatuklas ng gamot sa kapatid nito. Nagulat naman ang ating bida sa nakita niya dahil level 1 pa lang siya at malaking puhunan at gastusin para magawa ang level 5 na basement. Maraming siyang kailangan gawin at bibilhin na walang tuloy ng lakas.
Ang ating bida pakiramdam niya ay sinampal na naman siya ng kahirapan. Tiningnan niya muna ang mga bagay na pwede niyang ayusin. Una ang ventilador. Umakyat siya sa kisami gamit ang hagdan, sabay hinawakan niya ventilador. Tapos hinimas niya gamit ang kanyang mahiwagang kamay at nagsimula na itong mag-ayos muli. At dahil dyan nakatanggap ang ating bida ng 2 kasikatan na puntos, tuwang-tuwa ating bida. Dahil mainaayos na siya at nagawang tama. Gamit kakayahan niya, makakamit niya na ang minimithing tagumpay, inaayos niya lahat. Mahawakan niyang gamit sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Na mahiwagang kamay, tinanong niya ulit si System dahil parang naninibago siya kay Sintong. Hindi daw ito masasagot ni System dahil low level lang ang ating bida. Pero isa lang alam nito, nagkaroon ito ng problema sa pag-iisip at bumalik sa pagiging bata na 7 taong gulang, pero natatandaan niya pa rin ang kuya nito. Halatang nalungkot ang ating bida sa nalaman niya. Sa tindi ng kanyang emosyon na maipagamot ang kanyang kapatid na sira niya ang kanyang hawak-hawak na lubrikante, nagkataon naman nakagigising lang ng kanyang batang kapatid dahil sa ingay, kaya naman nasaksihan nito ang hindi kaaya-ayang pangyayari. Sa isip nito ay pinagluluan siya, kaya natawag niya tuloy ang kuya niya na manyak. Hindi na magawang makapagpaliwanag pa ng ating bida dahil huling-huli na siya sa akto, pero sinusubukan pa rin magpaliwanag ng kuya nito. Para maliwanagan sa maling akala, kaso ayaw makinig ni Sintong sa kanya. Kinabukasan, may dumating na isang helicopter, at panibagong pagsubok na naman ito sa buhay ng ating bida. May mga sakay na sundalo na hinahanap kung saan nawala ang signal ng team Lisa. May hospital at target din nila si Sintong. Nakagigising lang at tinawag kuya nito na hindi pa nakakatulog dahil sa kahihiyan. Tinawag siyang manyak. Wala na daw siyang mukhang ihaharap sa kapatid niya dahil ayaw siya nitong pakinggan. Nakatulog na naman ang kapatid niya at kukumutan na sana ito ng ating bida nang batiin siya ng System dahil nakaligtas ito sa unang araw ng katapusan ng mundo, kaya naman may pag-asa siyang makapaglaro ng scatter para manalo ng pabuya. Nakatuon ang pansin ng ating bida sa cellphone niya dahil sa natanggap niyang pabuya na makapaglaro ng scatter. Mayroon din siyang bagong misyon. Kailangan niyang bumili ng power generation room na maipabuyang 100 puntos. Sinimulan niya ng paikutin ang ruleta. Susubukan niya kung makakatsamba siya ng blueprint sa kasamaang palad vaccine. Ang nakuha niya ito ay mamahalin ang bintahan sa supermarket. Ang kakayahan ng vaccine ay lumalakas resistensya laban sa mga aswang. Sinabi ng ating bida kung pwede daw lang paramihin ang vaccine para maibenta niya sa merkado at maililigtas nito ang mga tao mula sa pagiging aswang nila. Pagkatapos tinanong niya si System tungkol sa gagawin niyang bahay silong kung pwede gawing bahay amponan, at ang mga gamit daw na binibenta sa kanya ng System ay sobrang mahal at mahalaga, kaya naman gagamitin niya vaccine sa sarili para hindi siya tablan ng virus. Tiningnan ng ating bida sa system screen ang kanyang bagong misyon, ang power generation room energy ng hospital. Nasira ito dahil sa pagsabog. Kailangan niya makuha backup energy core na nasa 16 na napalapag. May bagong optional ng misyon. Bumili na lang siya sa system ng power generation room. May gantimpala 100 puntos at napakadali pa. Ikalawang option, hanapin niya energy core sa research department. May gantimpala na 900 puntos. Naisip ng ating bida, ikalawa na lang piliin niya. Makakatipid siya sa gastos at may pambili pa ng ibang blueprints. Sabay may biglang pumasok sa isip niya, kung makakagawa siya sariling tirahan, siya magiging boss dito at magtatawag siya ng maraming magaganda at sexy na babae para may kasama siya. Dumugo na ilong niya dahil sa malaswa niyang iniisip, pero dapat unahin niya muna mga pangunahing pangangailangan para maging maganda siyang bossing. Hindi niya alam gising na naman ang kanyang kapatid at tinawag na naman siyang manyak. Hindi na naman makapagpaliwanag ang ating bida. Kahit anong pilit niya, ayaw makinig sa kanya ni Sintong. Nang sumapit na ang tanghali sa may hospital, sinimulan na ng ating bida ang kanyang plano. Sumilip siya mula sa imburnal dahil balak niyang pumunta sa research department para kunin ang blueprint ng power generation room energy dahil nasaraduhan na ang daanan palabas sa hospital. Sa imburnal sila dadaan ng kapatid niya. At nang nakalayo na ang mga aswang, lumabas na sila sa imburnal. Ang balak talaga ng ating bida, siya lang mag-isa lalakad, pero nagpumilit ang kapatid niyang sumama dahil natatakot daw itong mapag-isa. Wala na itong nagawa kundi isama siya kahit minsan. Panagiging malakas na aswang si Sintong, pero bata pa rin ito na kailangan niyang gabayan. Sa paglalakad nila may nakasalubong sila, humihingi ng saklolo dahil nilalapan na ito ng mga aswang. Napasabi na lang ating bida ito na talaga katapusan ng mundo.
Hindi niya na kailangan isipin pa problema ng iba, ang mahalaga makaligtas sila ng kapatid niya. Dumiretso na sila sa paglalakad, di nila tinulungan yung humihingi ng saklolo. Iniisip ng ating bida, wala silang ibang maaasahan, kundi sarili lang nila. Kahit sino pa daw yan poprotektahan niya muna, mahal niya sa buhay. Biglang laking gulat niya nang makasalubong niya sa daan si Security Zhang. Naging aswang na rin, nagpasalamat siya dito, dahil sa pagliligtas nito sa kanya, at dahil pagod na si Security Zhang. Sa araw-araw na palakad-lakad, wawakasan na nito ang paghihirap ni Security Zhang bago pa daw mabulok ang katawan nito. Sa kabilang banda naman ng hospital, may nagaganap na putokan ng baril sundalo laban sa aswang. Pinamumunuan ni Lee Sin, isang Special Operations Squad ng pamahalaan at ikawalong kapitan. Pinapatigil nito ang putokan, sabay sinilipan siya ng isang aswang kaya binaril niya ito sa mata. Pagkatapos ay pinagbabaril niya lahat habang pinapanood lang siya ng mga kasama. Habang masaya niyang inuubos ang mga aswang, kaya siya nabansagan pinakamalakas na squad leader deaths. At dito nagtatapos ang Kabanata 3 hanggang 6. Maraming salamat po sa panonood nyo. Mag-subscribe para laging updated.